Hello mga kababayan sa buong mundo, mga Pilipino na nasa hindi lang sa Pilipinas kundi sa lahat ng sulok sa mundong ito. Sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, sa Hong Kong, Taiwan, Singapore, at kung saan-saan pa. Kasi alam naman natin na mga Pilipino ay nagkakalat, hindi nagkakalat nagkakalat sa lahat ng sulok ng daigdig. Kahit nga yata sa Iraq, sa Syria, meron yata mga Pilipino doon. Sa Lebanon, may mga Pilipino din yata doon. Okay, so especially sa mga Pilipino na nasa mga lugar na delikado, sana nasa mabuting kalagayan kayo. Sana safe kayo. Hindi sana kayo mapapahamak kahit na mayroong giyera sa lugar. O yun, sa Israel nga, may mga nahuling Pilipino na mga Hamas, may mga hostage dati. Meron din mga Pilipino na kasali doon sa Gaza. Ayun, kung saan lahat ng lugar na may Pilipino. Yun. Anyway, yun, mainit na balita ngayon yung tungkol dun sa pag-aresto kay former President Duterte. Pero hindi natin pag-usapan yan, iba yung topic natin. Kahapon, nung gabi, nag-vlog ako about dun sa mga paggawa ng batas, kagaya ng yung SIM registration na kailangan daw ng personal appearance. So dito naalala ko tuloy yung yung mga scam na yan, kasi di ba related din yan sa mga pogo nabasa ko naman ngayong umaga yung mga pogo, ang dami pa pala mga pogo, illegal pogo workers na hindi naman kasing rami dati, pero meron pa rin na nagtatago lang ng mga illegal pogo workers, at may around 1,000 yata na i-deport. Yun, itong pogo kasi related to sa mga yun, sa mga tax scam na nangyayari ngayon. Malaki kinalaman ng mga yan sa mga scam na nangyayari. Bukod pa sa ibang mga online crimes na nangyayari. Yung pag-ban natin, okay? 'Di ba na-ban na natin ang mga pogo ngayon kasi nga maraming mga masamang naidudulot 'yan. Although may mga positive sana, pero mas mas malaki ang negative na nangyari sa mga pogo. Dahil nga doon, nabasa ko rin dito na yung Pilipinas ay hindi na tayo kasama sa listahan ng gray list ng Financial Action Task Force. Yung Financial Action Task Force, FATF, hindi na daw tayo yung sakit sa ulo pagdating sa mga financial transactions. Itong FATF is an intergovernmental body that sets international standards against money laundering and terrorist financing. Yun. So, yun nga, ang mga pogo, sangkot sa mga money laundering yan. At ibang mga, bukod pa doon sa mga ibang mga crimes, no? So, dahil dito sa pag-ban natin ng mga pogo, na nawala na yung na hindi na tayo naisama sa listahan ng gray list na tinatawag nitong FATF. Okay, so yun, related nga doon sa mga tax scam na sinasabi. By the way,
sino ba sa inyo na ako may mga kakilala ako na naging biktima diyan sa mga online scam, yung mga na-hack yung kanilang mga data, yung kanilang Facebook account, yun. Siguro may mga kakilala rin kayo na yung mga Facebook account nila na-hack. Ay, nako. Yan. Kasi nga, digital world na tayo ngayon. So, ang mga crimes din ay umuusbong dyan sa mga, sa digital na mundo. Ayan. Okay. Sa online selling, kumusta naman kayo kumusta ang experience nyo? Sa akin naman may halo-halo eh. Meron akong mga nabili na mga, sa bagay, titingnan nyo rin kasi, pagka binibenta masyadong mura sa online, mataas talaga ang chance na peke yung product. Maaring yun tama yung product pero hindi yung quality na gusto natin. It will not siyempre naman kung ano yung bayad mo sino naman ang magbebenta sa iyo ng ganong quality, di ba? Pagka hindi mo pwede na gusto mong bumili ng Mercedes-Benz pero ang pambayad mo ay sa Toyota. Hindi naman pwede na presyong Toyota ang ibabayad mo sa Mercedes-Benz, di ba? So, yun ang isang mga pakaingatan natin. Yung mga scam na kasi na yan, theft identity ko naman, tayo na rin mag-ingat. Yun, ako rin, mag-iingat din ako. Kasi nga, sa online, maraming mga loko-loko dyan. Tayo lahat, mag-iingat dyan. Maraming klase ng mga online scam. Kaya huwag tayong basta pindot ng pindot na mga link na hindi maganda, na nagpa-promise ng mga kung ano-anong mga premyo kuno, premyo daw. Tapos yung nanalo ka raw sa contest, hindi ka naman kasali pero nanalo ka. So, yun ang mga titingnan ninyo, minsan kasi dahil nga ang ginagawa ng mga scammer, yung ating yung weakness ng tao, pagka may pangako na pera, mga ganyan, yan ang dyan dyan tayo dinadali ng mga scammer, yung may mga pangako na kung ano-ano, lalo na pag pera ang pangako. Nako, maraming dyan, kumbaga sa isda, ayun, maraming na bingwit. Ano ba sa Tagalog yung bingwit? Maraming nadadali dyan na mga tao. Pagka may pangako, mayroong bitag, yun. Bitag kasi yan yung mga pangako na hindi naman nakaduda-duda. Pagka duda-duda, magduda na kayo. At wag na kayong magpaloko. Magpaloko man kayo, yung maliit lang na amount. Kaya yun. Ingat po, ha? Iba pa rin yung yung pinaghirapan ng maayos, ha? Yung wag yung mabilisan na kitaan na medyo kaduda-duda, mabilisan na kitaan, wala yan. Hindi yan tatagal at marami mabibiktima diyan kasi yan ang ginagawa ng mga scammer, yung mabilisan na kita. Ayun, kaya text scam o kung anong klaseng scam, mga pogo, ganyan, ingat lang tayo, ha? Ayun, at magdasal tayo sa Panginoon din, ha? Para hindi naman puro mga material na mga bagay lang yung iniisip natin, ha? Mas importante yung sa Panginoon, ha? Mas mahalaga yun, ha? Mga bagay na spiritual. Anihin mo naman yung marami kang kayamanan, pero
magulo ang buhay mo, di ba? Okay lang yung mga simple na pamumuhay, ha? Basta walang, importante na meron ka namang kinakain, importante malusog ang katawan mo, matiwasa yung pag-iisip mo. Yun ang mas mahalaga, ha? Huwag masyadong maghangad ng mga, okay naman maghangad pero ilagay lang sa lugar, ha? Yung mga material na bagay, ha? Ilagay lang. Ang mga yan, tawag nga dyan bagay. So tayo ay gagamit ng bagay, hindi yung bagay ang parang magdidikta sa atin na parang kinokontrol na tayo ng mga bagay-bagay. Makipag-away tayo or maninira o kung ano man lang para makuha yung bagay. Parang yung bagay na yung nagkokontrol sa atin, di ba? Okay, so yon para maiwasan ng scam. Iwasan. So mga pogo na yan, ginagamit talaga nila yung weakness ng mga tao para tayo ay ma-scam. So hanggang dito lang po, nagpapaalala lang yung kaibigan. Magandang araw sa inyo lahat.